Wala pa rin bunga yung mansanas ko. Ah, meron na. May bunga na yung mansanas ko mga boss. Wala yung bunga. Pambihira. Bakit kaya? Baka napaglihan to ng buntis ha. Ay, meron dito sa kabila. Strawberry. Ayun oh. Ayun. Wild berry mga boss. So sabi niya sa akin nung papaba na ako ng tricycle, kapag may hiring, baka pwede mo ako matulungan makapunta ng Canada. Sinagot ko siya ng diretso mga boss. Kung ganun lang kadali na makatulong ako sa inyo, baka nadala ko na kayo sa Canada. Basta mga boss. Ay ako. Dito na tayo sa bahay. Tapos na naman ang isang araw ko mga boss. 8 hours ako nagtrabaho. Job kasi ako sa Fresh Mart. Kaya sa 7-Eleven ako nagtrabaho ngayon ng 8 hours. Madalang naman yung mangyari mga boss. Kapag kulang lang sa tao, minsan 4 hours lang pinapasok ko doon. Pero okay lang. Kaya tayo mga boss. Gutom na ako. Macaroni. Ano kaya to? Hindi ko alam tawag dito ah. At may natira pang manok. Ano naman to? Blueberry. Magmerienda lang tayo. Mamaya kakain ako ng kanin. Kain tayo mga boss. Medyo mainit. Pakain tayo ng kalapate mga boss. Mainit. Wala pa rin bunga yung mansanas ko. Ah, meron na. May bunga na yung mansanas ko mga boss. Pakita ko sa inyo. Yan. Saan pa? Meron pa. Yun. Dalawa. Saan pa yung iba? Oh, wala na. Dalawa. Dalawa lang yung bunga. Pambihira. Last year, ang dami na ito eh. Gantong month pa lang ng July, ang dami na nitong bunga. Bakit kaya? Baka napaglihan to ng buntis ha. Ang taas na naman ng damo mga boss. Pambihira. Kailangan ko na naman yung mower to. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Kita nyo doon, may mga bulaklak na. Oh.
Taasan ng damo. Anak-anang tokwa yan. Ito, strawberry to eh. Yan, nagbunga oh. Kaso maliit pa nga lang. Ayun, meron dito sa kabila. Strawberry. Ayun oh. Ayun. Ayan, ang strawberry natin. Oops, excuse me. Itong likod, mataas na rin ang damo. Bihira. Mower ko na naman to. Ay, nako. Ayan oh. Taas na. Ayan oh, ito nyo, ang dami na oh. Oh, di ba, nakakatuwa. Wild berry mga boss. Kuha tayo ng isa. Ay, Diyos ko po, patawarin. Ito, wild berry oh. Galing dito sa puno na to. Sarap. Share ko lang sa inyo. Nung umuwi ako ng Pilipinas, nag-commute ako mula Pila hanggang Kalamba. Pagdating ng crossing, sumakay ako ng tricycle. Tapos ang nasakyan ko yung kakilala ko. Mga kababata ako noon. Tapos ayun nga, nagkaroon na kami ng mga kanya-kanyang buhay, asawa. Yun nga, napagkwentuhan namin na kamusta na daw ako, buti pa daw ako nasa Canada. Sabi ko, okay naman. Sabi ko, sabi niya, buti ka pa, malaki yung kinikita mo. Sabi ko sa kanya, oo, malaki. Kung iuwi ko yung pera ko sa Pilipinas. Pero dahil nandun kami sa Canada, doon kami naninirahan ng matagal, madalang kami umuwi ng Pilipinas dahil sa mahal ng ticket. Yung pera namin doon din namin ginagastos. Kailangan namin gumastos para may makain kami, may pambayad kami ng bills, insurance, bahay, pag-aaral ng bata. Kung iuwi ko yung pera ko sa Pilipinas, malaki talaga. Pero paano naman kami makaka-survive sa Canada kung ipapadala ko lahat? Hindi na kami kakain. Sabi ko, may naiipon naman kami konti. Ang importante sa amin, kahit wala kaming ganun kalaking ipon, mapag-aral ko yung mga bata, yung mga anak ko. Sabi ko, yun naman ang goal nating mga magulang. Yung mapag-aral yung ating mga anak, dahil yun lang yung pwede nating ipamana sa kanila, lalo na kung hindi naman talaga tayo mayaman, di ba? So sinabi ko yung totoo, yung totoong realidad ng buhay dito sa Canada. At sabi niya, oo, nakikita ko nga napapanood ko yung vlog mo. Sabi ko, salamat. Sabi niya sa akin na 2 pala yung trabaho mo, minsan 3 pa. Sabi ko, oo, kasi hindi sapat yung isa, kasi mababa yung sahod ko. At kung malaki ang sahod ko, bakit pa ako mag-double job? Mahirap pang mag-double job, sabi ko sa kanila. Pero dahil kailangan, kaya ginawa ko yung double job. Tapos sabi niya sa akin, nung papaba na ako ng tricycle, sabi niya, kapag may hiring, baka pwede mo ako matulungan makapunta ng Canada. Sinagot ko siya ng diretso, mga boss. Sabi ko, hindi lang ikaw yung nagsabi sa akin yan na kung may hiring, pwede ko sila matulungan papuntang Canada. Kung ganun lang kadali na makatulong ako sa inyo, hindi lang ikaw nagsabi sa akin yan, baka nadala ko na kayo sa Canada. Pero hindi ganun kadali eh. Hindi ganun kadali na makapasok ng Canada. Lalo na sa sitwasyon ngayon, sabi ko sa kanya. Sabi ko, yun ang totoo. Kaya dinerecho na kita na kung ganun lang kadali sana, parang Saudi lang ba? Or Middle East na ganun kadali makaalis, makapag-abroad, siguro hindi lang ako ang gumawa nito. Baka halos lahat ng Pilipino na may kakilala, kamag-anak sa Pilipinas, dinala na sa Canada. Kung ganun lang kadali, lahat ng proseso. Kung sa loob ng 6 months, madadala mo yung kaibigan mo o kung sino gusto mong dalhin, madadala mo talaga. Pero hindi ganun kadali. Yun ang totoo mga boss. Kaya nagsabi ako ng totoo sa kaibigan ko. Sabi ko, pasensya ka na. Kung ganun lang kadali, sana
may ipapangako kasi yun na matutulungan kita pero hindi ganun kadali. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, ang tanging may tutulong ko lang sa'yo is yung mga agency sa atin sa Pilipinas. Doon ka mag-apply, basta legit, check mo sa POEA, ganyan. Tapos kung may kakilala ako sa Canada na kung paano sila nakapunta ng Canada through agency, sasabihin ko sa'yo. Para kahit pa paano, napatunayan ko na sa'yo na totoo yung agency na sasabihin ko sa'yo dahil nandito yung mga kaibigan natin na nakaalis dun sa agency na yon. Sasabihin ko sa'yo. At nakita ko na napakahirap ng buhay sa atin. Kwento sa akin yun ng ilan nating mga kaibigan doon na pataas ang pataas ang mga bilihin pero ang sahod hindi tumataas. Presyo ng gasolina tumaas, yung pamasahe tumaas din, yung bilihin, pero yung sahod daw ng mga nagpapabrika hindi pa rin ganun kataas. Sabi pa nga niya sa akin na kahit anong kayod ko dito, nagko-construction ako, nagta-tricycle ako, pero parang kulang pa rin. Sabi ko, ganun ba? Sabi niya, oo, parang kulang pa rin, hindi pa rin sapat. Sabi ko sa kanya na patuloy mo lang yung buhay mo at magtiyaga ka lang. Huwag kang magsawang magdasal. Sabi ko, hindi man matupad yung dinadasal mo, alam ko para sa mga anak mo at sa magandang buhay nyo, yung makasurvive kayo araw-araw na may pangkain kayo at lagi kayong healthy. Sapat na yun, sabi ko sa kanya. Sabi ko, yung pag-abroad ko, yung pagka-Canada ko, hindi ko to pinangarap. Sabi ko, alam mo yan, kaklase mo ako ng high school, di ba? Tamad pa nga akong pumasok noon. Lagi akong cutting classes, bulakpul, bilyar. Alam mo yan, sabi ko, hindi ko pinangarap mag-abroad. Ang pangarap ko lang nung pag-graduate ko ng high school, magtrabaho na ako sa pabrika. Yun lang, masaya na ako noon. Tricycle, nagkaroon ako ng sariling tricycle, magtrabaho sa pabrika. Masaya na ako noon, ganun lang mga ganun yata talaga kapag yung alam mo yun. Yung yung paggaling ka sa hirap, parang gusto mo agad kumita ng pera. Ay buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na minsan, totoo talaga yung kung ano yung hinihiling mo, hindi ibinibigay. Pero yung hindi mo hiniling, yun yung binibigay sa'yo. Di ba? Nakakatuwa. Ay nako mga boss, ang buhay. Sa talikod ko, matanda na ako. Pagpatokan na tayong kalapate mga boss. Ayan. Yung tubig. Kung wala akong tubig mga boss pagmasdan nyo muna yung mga kalapati ko mga boss. Mga imported yan. Made in Canada yan. Let's go na mga boss. Paalam mga batid. Kaya lang kayo dyan magpakabasog kayo. Pambira. Tara. Sa loob.
Nainit pa mag-mower eh. Mamaya na lang mga boss.